Pastor, gamitin mo po siya ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At i-filter mo, Panginoon, yung mga gusto mo pong sabihin po sa amin. Nang sa ganon, yun lang po ang marinig po namin, Panginoon. Muli, Panginoon, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami dahil meron ka na pong ginawa sa amin, Panginoon. At meron pa po kaming ine-expect as we hear your word, Panginoon. Alam po namin na meron ka pong blessing na hinanda po sa amin ngayong araw to. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Ito po ang samot dalangin namin sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Mamaya sa welcome, alalayan mo lang siya, pero siya yung magparang solo. Pero mag-worship ka, dalawa pa, para sasalang kita dito. Ha? Ngayon, special number ka lang. Ha? Morning! Sa pinanalangin nyo ba yung mga nakita nating mga kapatid natin, kababayan natin na tinamaan ng nung bagyo, no? So, hindi naman na natutuwa tayo, hindi umabot sa atin, pero yun ang gusto ng Diyos. Maraming tao ang nakaalalang manalangin, tama? So, dahil sa mga ganon, kaya alam natin na inahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng paghihirap para lang makalapit tayo sa Kanya. So, ang doon, huwag mo nang hantayin na dumaan ka sa crisis para maalala mong Diyos. Na kahit masarap ang ulam mo, alalahanin mong Diyos na kasi nagbibigay lahat noon. Kung malusog ang katawan mo, alalahanin mo pa rin Diyos. Huwag mong hantayin na magkasakit para lang maalala natin ang Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Nasa finish line na tayo. Good to see you, Israel. Nandito sa finish line na tayo ng na-distract tuloy ako Kasi yung pag pinagpipray ko kayo, hindi ko kayo nakikita sa church. Siyempre pag nakita ko kayo church, natutuwa ako. Kaya kapag nakita ko kayong bumalik kayo sa church, tuwang-tuwa po yung puso ko. So salamat sa Diyos. Last time nakita natin na yung simula ng paghihirap ni Jesus, hindi lang nakita natin yung kinutya at binugbog si Jesus. Simula pa lang yon. Alam mo, hindi lang pagkutya, kundi alam mo yung dinuduroan nila. Alam mo yung talagang taong masama, pag dumura, uhugot pa siya ng dito, ng plema. So, may imagine yung mukha ni Jesus, ganun na siya. Na-imagine yung tingnan niya si Jesus, hindi niya para sumbatan si Jesus, kundi tinitingnan niya si Jesus, naaawa si Jesus kasi yung alagad niya bumagsak. So, ganun din po tayo. Kapag nakita ni Jesus na meron tayong pinagdadaan ng mahirap, actually naawa siya. Kaya lang, kailangan niyang tiisin, antayin niyang lumapit tayo sa Kanya. O merong pamilya lalapit sa Kanya at yun, dun siya tutugon. Remember, sabi niya, kung ano man ang hiniling mo sa pangalan ni Kristo, hindi lang niya ibibigay, kundi gagawin niya. Gagawin niya. Pag sinabi mong, Panginoon, bantayan mo nga po yung anak ko. Na kapag nakakita po siya ng boyfriend, yung yung mabuting lalaki. Yung mga ganun, gagawin ng Diyos kasi promise niya yon. So nakita natin, hanggang ngayon, tinitingnan tayo ng Diyos tuwing pinipili natin gumawa ng kasamaan, naaawa siya kasi mahal niya tayo. Ito sana yung tatandaan. Ngayong tatandaan natin, yung maling lugar, tamang lugar, ang ginawa sa Kanya, kasi illegal nga yung ginawa nga, galit-galit sila, gusto nilang patayin si Jesus. Pero tayo, in application doon, saan man tayo dyan, lumapit tayo sa Diyos, aayusin niya. Ano man yung pagkakamali natin, pag bumalik tayo sa Kanya, hindi ka makarinig ng sumbat, hindi ka makarinig ng sinabi ko na sa iyo, walang ganon. Bagkus, yayakapin ka niya, kung meron kang sugat, gagamutin niya yon at gagawin niya yung dapat gawin sa iyo ng isang mabuting ama. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa noon na pwede nating tularan bilang magulang ng mga anak natin. And then ngayong umaga, ito yung paglilitis kay Jesus. Sa Luke 23, 1-5, remember, nandun siya sa mga Hudyo, ngayon ibibigay niya sa mga Romano. Ang Romano, mga Gentile, parang tayo. Ito talaga yung mga masasama, very prone sa idolatry. Marami mga Diyos-Diyosan, and then nakita nyo, sa history, yung anak mo, iahandog mo kay Molech.
sa Diyos-Diyosan mo. So ganon, so makita mo na it's false religion, mali talaga. So makita natin dito yung paglilitis kay Jesus sa mga Romano na, from the Hudyo sa Romano na. Titingnan natin sa Luke chapter 23, verses 1 to 5. Pwede po ba tayong tumayo at sabay-sabay nating basahin? Luke chapter 23, verse 1 to 5. Tumayo ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito, napatunayan po namin na inililigaw ng taong ito ang aming mga kababayan at pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador. Sinasabi pa niyang siya raw ang Kristo na isang hari. Tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang may sabi tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan ng taong ito. Ngunit iginit nila, sa kanyang pagtuturo ay inuudyakan niyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Amen. Ama, salamat po sa salita mo at tulungan mo po kami. Sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu mo, ikaw nga po yung mangusap sa bawat isa po sa amin. Mangyari po yung mabuting layunin mo sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo rin po ako, Diyos, itago mo po ako sa iyong likuran. Yung gusto mo lamang po ang masabi ko at salahin mo nga po yung sasabihin ko. Huwag mo pong hayaan, matandaan nila kung meron man po akong pagkakamali na masabi. Ikaw po ang maghari sa amin ngayong oras na to. At ingatan mo po kami, palibutan mo po kami ng iyong mga angels para mangyari nga po ang kagustuhan mo, ang marinig namin na iyong salita at ikaw po ang kumilos sa bawat isa po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo, Amen and Amen. Pwede po mo po, salamat. So malapit na yung Pasko, para hindi ko lang makalimutan, nagbibigay tayo ng grocery bag. Grocery bag nga ba ang tawag doon? Oo, yun. Pero ang gusto ko sabihin, nahihiya kasi ako sa Diyos, para malinaw lang ang grocery bag na yon para sa inyo. Pero siyempre, ayaw ng Diyos na ginagamit, hindi tayo sumusunod, di ba? So, para sa inyo po yon, wag naman ninyong ipamigay. So, kung hindi mo kailangan, wag mo na lang tatanggapin. Kasi alam ko, Pasko, marami tayong natatanggap sa barangay, kay Mayora, meron pa ba si Digong, nagbibigay pa ba? O kung sino-sino. Siyempre yung sa atin, maaring mas maliit siya kumpara mo dun sa mga binibigay nila. Pero ito po'y galing po sa Diyos to. Hindi ko po pera yon, pera ng Diyos po to. Kaya pahalagahan niyo po sana. Wag po sana yung nakikita mo sa bintana, parang dahil hindi niya nagustuhan, pinamigay lang. So, nakakahiya po sa Diyos. Again, pera po ng Diyos yon, kahit na maliit siya. Alam mo, meron kang 300. Meron akong, wag naman 3 million, masyadong malaki. Meron kang 300, meron si Dale ng 300,000. Yung 300 mo, ginagamit mo para sa Panginoon. Pero yung 300,000 ni Dale, ginagamit niya sa bisyo, sa good time, di ba? Ganon. So malinaw yon. 300 pesos, 300,000 pesos. Itong 300 pesos, maliit lang kumpara mo sa 300,000 pesos. Pero ito ginagamit niya sa Panginoon. Alam mo ba, maniwala ka hindi, pag dumating ang demonyo, hindi niya pag-iinteresan yung 300,000 ni Dale. Ang pag-iinteresan niya yun sa'yo kasi ginagamit mo siya sa Diyos. Malaki pong kaibahan yon. Kaya sabi ng Diyos, siya ang pinanggagalingan ng lahat, pinagkakatiwala na sa atin. Ang question doon, mabuti ka bang katiwala? At kung mabuti kang katiwala, sabi ng Diyos, kung kaya kanyang pagkatiwalaan sa maliit, abay kahit na malaki, pagkakatiwala na siya, unlimited yun. Kasi walang katapusan ang biyaya o pagpapala ng Diyos sa langit. So si Jesus sa harap ni Pilato, ito yung pag-aaralan natin. So Friday na, yung Passion Week, natandaan nyo? Noong Saturday, galing sa Jericho, pumunta sila sa Bethany, sa bahay ni Lazaro, at saka ni Mary, magkakapatid, saka si Marta.
Doon siya natulog. So nalaman ng mga tao, nandito yung si Jesus na bumuhay sa patay na si Lazaro. So mga tao pumunta doon. So linggo, siyempre nagturo si Jesus, nagpagaling siguro na may sakit, hindi nakasulat, pero malamang nangyari yun. And then pag Monday, Lunes Santo, doon siya pupunta ng Jerusalem. Ito yung kumuha yung mga tao ng mga palaspas para iwagayway, Hosana, Hosana in the highest. Ito yung sineselebrate nating Palm Sunday. Pero sa Bible, that is Monday. Kasi papasok siya. And then Martes Santo, nagtuturo siya sa templo, Miyerkules, Huwebes, nandun yung giniba niya yung mga nagninegosyo sa gilid ng templo. And then pero paggabi, pumupunta siya sa Garden of Gethsemane. Garden of Gethsemane, isang magandang garden na sa kapal ng mga olive tree, hindi lumulusot yung liwanag ng araw o liwanag ng buwan. Pero malinis sa ilalim. Kasi pag-aari nga ng mayaman na tagasunod o Christian, tagasunod kay Kristo. So dito si Kristo nananalangin, dito sila nagpapalipas ng gabi. Pagdating ng araw, pupunta naman sila ng Jerusalem. So nandito tayo sa Friday. Itong araw na to, dito napapatayin si Jesus. Remember yung Thursday, galing sila sa Passover meal, sa First Communion celebration nila. And then yun na nga, pupunta sa Garden of Gethsemane. Last time, hinuli siya. Diba? Hinuli siya at dito dinala na siya sa yung paglilitis niya. Pero yung unang paglilitis niya, illegal. Bakit illegal? Walang warrant of arrest at tapos gabi. Imagine mo, nag-hearing kayo ng 1 a.m. hanggang 5 a.m. Diba ang korte nagbubukas? Morning, alas 8 siguro o pinakamaga alas 7. Sila nag-hearing sila midnight, 1 a.m. Kasi pagkatapos na lang mag-Passover, almost midnight na yon, alas 12 ng madaling araw. And then makita mo yung kasamaan na ginagawa nila kay Jesus. And then ito na yung sabi ng Bible para maintindihan bakit nangyari yun. Kasi sabi niya sa John 3:16, nang dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, di ba? Sa ating lahat, pati na yung wala dito, pati na yung hindi naniniwala kay Jesus. Nasabi niya, nang dahil sa lahat, pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo, ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak na si Jesus, di ba? Para ito nga, babayaran niya yung kasalanan ng lahat ng tao. Ngayon, sabi niya, para hindi na sila mapahamak sa impyerno. Ang kulang na lang, yung desisyon ng bawat isa sa atin. Pero binayaran niya yung kasalanan mo, kay maniwala ka hindi. At kapag naniwala ka, maliligtas ka. Pag hindi ka naniwala, yun na nga, dalawa lang destination mo, langit o impyerno. Ito lang yung, dahil nangyayari ito, kasi kailangan mangyari itong John 3:16. Kailangan bayaran ni Jesus yung kasalanan ng mga tao at kapag naniwala sila, hindi na sila matatapon sa impyerno. And then sabi niya sa John 5:24, sabayan niyo ako, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita ay sumasalampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So nakita natin yung nakikinig. O tingnan mo yung katabi mo, nakikinig ba o nagsisimula pa lang tulog na? So sabihin mo sa kanya, kaibigan, pag ginising kita, huwag mong pagagalitan ha, kasi mahal kita. Kasi sayang naman na nandito ka. Baka mamaya, merong magbigay ng number si pastor na number sa loto na hindi naman mangyayari, hindi mo maririnig, di ba? So yun eh. So, patawarin niyo ako kung talagang gigisingin ko kayo kasi sayang kasi para sa inyo yung ginagawa lahat ng Diyos para sa ating lahat, para sa ating lahat. So tulong-tulungan tayo. So, pag nakita mo natutuloy yung katabi mo, pero yung with love naman, with love. Wag mo sampalin o wag mo kurutin, kasi mahal kita ka mo, kaya saglit lang to, wag mamaya kakain tayo. Yung mga ganun ba? So, okay, ganunin mo lang, kunwari hindi mo sinasadya, yung ganunin mo lang, yung matinag siya. Kasi mahal mo siya, tama? Mahal natin ang bawat isa kasi we are family in Christ. So sabi niya, nakikinig sa aking salita at sumasalampalataya sa nagsugo. Sino nagsugo kay Jesus? God the Father, di ba? Sa akin, sabi ni Jesus, I may buhay na walang hanggan. Ang dalawa lang yun eh. Buhay na walang hanggan sa langit o walang hanggang kamatayan sa impyerno.
O sabi niya, hindi na siya ahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So narinig natin, di ba? Kapag isinilang tayo, buhay ang katawan natin, pero espiritu natin patay. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Buhay ka. Buhay ka, pero dahil namana mo yung kasalanan ni Adan at Eva, namana mo yung kasalanan ng ninuno mo, mga lolo't lola mo, mga magulang mo, tapos naragdaga pa yung sarili mong kasalanan, ang kabayaran nun, kamatayan. So, buhay ka, pero ang espiritu mo, patay. Kaya sabi niya, mula sa kamatayan, sabi niya, ikaw ay nakatawid dahil kay Kristo. Sa Bible ng English, crossover. Sabi niya, patay ka na, dapat punta ka ng impyerno. But because of Jesus, sabi niya, inilipat ka mula sa kamatayan dito sa buhay na walang hanggan. Nakuha? Kaya sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako ang buhay. Si Jesus lang ang pwedeng bumuhay doon sa patay na espiritong yon. So without Jesus, kahit anong kabuti mong tao, kahit natulungan mo lahat ng mahirap, lahat ng kayamanan ipamigay mo, pilitin mong gawin lahat ang pinakamabuting bagay sa buong mundo, hindi ka pa rin maliligtas. Kasi hindi pwedeng pambayad yon, hindi pwedeng pambayad ang pera. So kahit meron kang GCash, hindi pwede. O kahit meron kang Paymaya, hindi pwede. Kahit meron kang debit card, hindi po pwede yon. Kasi bakit? Ang pambayad ng kasalanan ay kamatayan. Papatayin mo ba yung GCash mo? O kahit ubusin mo ng laman yon, buhay yon. Kaya pag binigyan mo ng laman, pwede na rin gamitin uli, di ba? So, ngayon, pastor ako, di ba? So, kahit paano, umiiwas ako sa kasalanan. Pero perfecto ba ako? Hindi. Nagkakasala pa rin ako. So, kahit gusto kong bayaran ang kasalanan ninyo, hindi ako qualified. So, nakuha? So, Jesus, kung bakit si Jesus, kailangan niya magkatawang tao, pero dahil hindi nawala yung pagka-Diyos niya, wala siyang kasalanan. So siya lamang ang pwedeng magbayad ng kasalanan. Kaya sabi niya, ako ang daan. Ibig sabihin, ako lamang ang daan, walang ibang daan. So malinaw yon. At yung patay nating espiritu, through Jesus lang pwedeng mabuhay yon. Kaya sabi niya, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa bahay ng aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. So malinaw tayo doon. Kaya sabi niya, yung nagsugo sa akin, sabi ni Jesus, ang Diyos Ama yon. So yung bahay niya sa langit, hindi tayo pwedeng makapunta doon. Kahit sumakay ka ng MRT, kahit mag-plane ka, hindi ka pwedeng makarating yon. Only through Jesus, yung sinugo ng Ama sa atin. So hindi kung ano ang gagawin mo kay Jesus. Ito yung tingnan natin. Kundi, pag nagkita kayo ni Jesus ng face-to-face, ano ang gagawin niya sa iyo? Hindi itong ginagawa natin, wala to. Di ba sabi niya, yung mabuting gawa natin, katulad lang siya ng maruming? Basahan. Kasi ang standard ng Diyos, napakataas. Hindi natin kayang abutin. Kasi bakit? Kasi Diyos siya eh. Tayo, nilalang lang niya tayo. So, ang gusto kong matandaan natin, zero. Zero, ibig sabihin, wala talaga tayong magagawa. Kundi si Jesus lang ang pwedeng tumulong sa atin. Kaya tingnan mo parati, anong gagawin ni Jesus pag nagharap kayo? Pag nagharap tayo doon, sabi ng Bible, malinaw. Hindi yung, ECF, ano kayo lahat sa akin. Hindi ganon. O limbawa, sunod-sunod tayo, di ba? Pagharap natin sa Diyos, paisa-isa. O waki, number 3 ka. Yung mga ganon. Paisa-isa, haharap tayo sa Diyos. Ito yung isipin mo parati every day. Pagharap ko sa Diyos, anong gagawin niya sa akin? Dalawa lang naman, di ba? Alam na natin, pagharap natin sa Diyos, dalawa lang ang posibleng sasabihin niya sa iyo. Sabi niya, welcome, mabuti kong anak. Welcome sa langit. Then, pupunta na may isa. Oo, umalis ka sa harap ko. Hindi kita kilala kahit nung nagsisimba ka pa sa ECF. Kasi bakit? Hindi tinitingnan ng Diyos tayo dito, hindi niya tayo binibilang. Ang tinitingnan niya ay ang puso. So okay lang bago
hindi mo pa alam, hindi ka pa nagdesisyon, okay lang yon. Pero sana naman, pagdating ng araw, pag tinignan ng Diyos ang puso mo, nandun yung banal na espiritu niya, hindi natin may kakaila yon. Yun ang tatak mo, na ibig sabihin, tunay kang mananampalataya, anak ka talaga ng Diyos, tagapagmana ka ng langit, ito yun. So, ito yung gagawin mo desisyon, hindi didesisyonan ng Diyos, hindi ko pwedeng desisyonan, ikaw mismo ang magdi-decide noon. Kaya nasa Kanya ang desisyon, kung ang kapalaran mo ay sa langit o sa impyerno. O sige nga, yung gusto nang pumunta ng impyerno, huwag naman ngayon. Yung gusto nang pumunta ng impyerno, pwede nga itaas ang kamay. O yung gustong pumunta ng langit, hindi itaas ang kamay, tumayo ka ngayon. Tumayo ka, sabi mo, God, gusto ko pumunta ng langit. Yung nakaupo, ayaw pumunta ng langit, yun eh. Yun. I-declare mo yung pananampalataya mo na ganun tayo kamahal. Pwede pong upo. So sabi niya, ang Diyos ang magdi-decide ng langit man yan o impyerno. Again, yung Passion Week, dinan natin kanina, ito yung Holy Week na sineselebrate natin. Magmulang Lunes Santo, Martes Santo, at least sana merong ma-retain sa mind natin yung tunay na nangyari sa Passion Week na yan. And then nakita natin sa Pilato, ito si Pilato, and then nandun si Jesus. Nandun ang mga Hudyo. Ang kwento natin, nakaraan, nandun siya sa mga paglilitis ng mga Hudyo. Diba sabi niya, hari ng mga Hudyo si Jesus. And then itong pretorium na tinatawag nila, bahay ni Pilato, hindi sila pwedeng pumasok doon. Bakit hindi sila pwedeng pumasok? Kasi ang tingin nila, yung mga Romano, parang tayo, hindi maka-Diyos, mga marumi. So pag pumasok sila sa bahay, para silang madidefile o madudumihin sila, yung meron silang tinatawag na ceremonial cleanliness. So hindi sila pwedeng pumasok diyan. So si Pilato, dumudungaw na lang siya doon. Nirerespeto yung kultura nila yun eh. Pero nakita mo yung kahipokrituhan na sinabi ni Jesus, parang dito, ayaw mong pumasok dyan kasi isipin mo, madudumihin ka spiritually kasi marumi ang mga Romano. Pero ano yung ginawa nila kay Jesus? Katatapos lang, di ba? Yung 1 a.m. hanggang 5 a.m., naghihiring sila doon sa bahay ni Cleopas, then sa bahay ng son-in-law niya. And then remember, nandun si Peter sa gitna ng patio, nagpapalamig. Kasi every Passover, this is winter. Ang winter, pagkatapos ng, this is spring. Pagkatapos ng winter, spring, malamig pa rin. So nagsisiga sila, nagpapalamig ng ganon. Doon siya dininay ni Peter si Jesus. So dito, dinala sa mga Romano, pero si Pilato, may takot siya kay Kristo. Siyempre, pinuno ka. Alam mo yung nangyayari sa mga palibot mo, may mga nagre-report. So alam ni Pilato na itong si Jesus gumagawa ng miracle. Na itong si Jesus nagpapakain ng mula sa tinapay, konting isda, nagpakakain siya libu-libong tao, mga 25,000 siguro. Kasi sabi ng Bible, 5,000 men. Kasi lalaki yung biniling nila. So dito natatakot siya, pero sabi niya, dito yung kwento natin ngayon, dito dinala si Jesus ngayon. Illegal na hearing nila, 1 to 5, dapat meron silang matibay na akusasyon kay Jesus para dadalhin nila kay Pilato. Kasi ang mga Hudyo, wala silang karapatang mag-execute ng capital punishment. Hindi siya pwede magpumatay. Pero mga Romano, meron silang karapatang o kakayahang pumatay. So sabi niya, tumayo ang buong katas-tahasang kapulungan ng mga Hudyo, dinala si Jesus kay Pilato. Sino yung katas-tahasang kapulungan? Sa atin, ito yung Supreme Court judges. Tandaan mo, imaginein mo, nandun yung ang mga Jews, meron silang 70 Supreme Judges. Ikaw si Pilato, pupuntahan ka. Nasa gitna ka ngayon. Paano yung si Caesar, yung Romano, pinaka-boss mo? Tapos nandito yung mga Hudyo. Nandito si Pilato. So may imagine mo yung nasa gitna siya, para siyang pwedeng pagumpugan. So nandun, kapulungan, sabi ng mga Hudyo, at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito,
Napatunayan po namin na inililigaw ng taong ito ang aming mga kababayan at pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador. Sinabi pa niyang siya raw ang Kristo na isang hari. So ang ginagawa nila, dapat magalit ang Romano kay Jesus. Kasi hindi nila pwedeng patayin si Jesus eh. Ang Romano, meron siya kayang pumatay. Kaya sabi niya, pinagbabawal magbayad ng buwis. Sa tayong matagal na, hindi totoo, di ba? Tayo nga hanggang ngayon tinuturuan tayo na magbayad tayo ng buwis. Sabi niya, yung kay Caesar, bigay mo kay Caesar. Yung sa Diyos, bigay mo sa Diyos. Hanggang ngayon, pinag-aaralan natin yan, magbayad tayo ng tax sa gobyerno natin sa Pilipinas kasi turo ng Panginoon yon. At sinasabi niya si Kristo, totoo yan, pero siyempre wala ngang naniniwala. And then, bakit sila galit kay Jesus? Diba? Bakit sila galit kay Jesus? Hanggang ngayon nakita tayo, napalibutan tayo ng mga taong galit kay Jesus. Na pag Kristiyano ka, pinauna ni Jesus. Pag Kristiyano ka, dahil hindi ka talaga taga-mundo, magagalit sa iyong mundo. Tama? You will be persecuted. So alam ko meron dito na ikaw yung unang Kristiyano sa pamilya. Di ba kahit ikaw nakakaranas ka ng pagkutya sa pamilya mo? Kasi lahat tayo, lumaki tayo ng traditional religion na Catholic, di ba? So kapag nagbalik loob ka kay God, naging Kristiyano ka, di ba merong masampangit na tingin sa'yo? Parang kinukutya ka, nagbalik loob ka na. Kaya nahihiya tayo magdala ng Bible, di ba? Na ang ganda sana pag darating, pupunta kayo na simbahan, dala mo yung Bible. Pero nahihiya tayo, di ba? Kasi hindi ka maintindihan ng mundo. Kung paano sila nagalit kay Jesus, magagalit nila sa inyo. Ako naranasan ko, yung unang Kristiyano ako, Green Hills Christian Fellowship, it's a mega church. Ang members namin mga 7,000 plus o mga 8,000 plus. So 5 services yon sa isang Sunday. Alam mo, unang Kristiyano ako, nahihiya ako. Alam mo ginagawa ko? Yung Bible ko, kasi required kami magdala ng Bible. Merong ganito, pero sasabihin ng pastor, kailangan ganunin mo sa Bible. So, magdadala ka ng Bible. Alam mo, ginagawa ko sa Bible ko, pinapasok ko siya sa brown envelope. Sa ako dinadala, dinananas ko yon. Tapos nung matutunan ko, sabi ni Jesus, kung ikakahiya mo ako dito sa lupa, ikakahiya din kita sa langit. Tatakot ako doon. So, dala-dala ko na yung Bible ko na nakalitaw talaga siya. So, normal yon. Normal yon, pero progressive yon, tutulungan tayo ng Diyos na makawala tayo doon sa ganong klase. So bakit galit kay Jesus ang mga tao? Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Na tayo rin, matututo tayo at saka alam natin yung mga ilang reason. 2 reason lang ngayon ang pag-aaralan natin. Bakit galit kay Jesus sa mga tao? Unang, inggit. Sino nakaranas na inggit? Lahat, di ba? Natandaan nyo, napaka-miserable nung inggit, di ba? Oo, ano talaga, parang sira talaga yung araw mo, di ba? Lalo na yung Facebook na yan, di ba? Siyempre, ikaw naman, magpo-post ka ba ng hindi maganda? Di ba? Pag meron ka maganda, travel, kumain ka sa masarap na restaurant, may nakita ko siya, nasa Vikings, nasa Vikings, ipo-post mo yon, di ba? Pero pag kumain ka dyan sa karinderya, po-post mo ba yon sa baba? Wag hindi eh. So nakita mo yung resulta nun, yung nakakakita nun, nakakaranas ng inggit is normal sa tao. Normal sa tao, mainggit tayo, magselos tayo. Normal yun eh. Kaya nga, kailangan natin si Jesus. Nandun tayo kay Jesus, kaya nating solusyonan niya mga ganyang problema. Sabi niya sa Matthew 27:18, sabayin niyo ko, alam ni Pilato na naiinggit lamang sila, kaya nila isinakdal si Jesus. Tama, di ba? Bakit sila naiinggit? Di ba itong mga Pariseo, Saduceo, mga scribes, itong mga supreme judges na to, di ba? Bakit sila galit kay Jesus? Remember, yung palang ginawa ni Jesus na 10 Commandments, ginawa na nga ni Jesus na madali eh. Ginawa niyang 2, di ba? Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, di ba? Ibig sabihin, sing number 1 sa buhay mo. Pangalawang utos, sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. O sabihin mo sa katabi mo nga, I love you. Ano sabi niya? Oh, I love you rin daw, di ba? Pero pag binata't dilaga, wag seryosohin nyo yan ha.
Ano lang yun, pagmamahal kay Kristo yun, ha? Hindi ano yun. O baka may sabihin ni RB, I love you kay Ann. Hindi ano yun, ha? Pagmamahal kay Kristo yun, ha? So ito yun, eh. Ito yung sinasabi niya, inggit lang. At tayo, alam natin, nararanasan natin yan parati. Pero kailangan natin ng Diyos para mo-overcome natin yan. Kasi kailangan na si Jesus, siya lamang ang pwedeng magbago sa atin. Kaya nga may simbahan. Parang hospital. Kung wala ka sakit, di mo kailangan sa hospital. Ngayon, kung perpekto ka na, pakinggan nyo. Kung hindi mo na kailangan ng Diyos, hindi mo na kailangan pumunta rito. Tama? Wala ka nang kailangan. Kaya tayo nandito, tayo lahat, kailangan natin ang Panginoon. Kasi apart from God, wala talaga tayong magagawa. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Si Jesus lang talaga ang sinabi niya na anuman hilingin mo sa pangalan ko, gagawin ko, ibibigay ko. At ang sabi ni Jesus, nananalangin ka, hindi ka sinasagot. Bakit? Hindi mo kasi pinapanalangin sa pangalan ko, sabi ni Jesus. So pag nanalangin tayo, Our Father in Heaven, hallowed be your name, lahat-lahat sasabihin ko na, pagkatapos ko manalangin, all this I pray in Jesus' name. Para masagot yung pangalan ko. Kasi malinaw sinabi ni Jesus, hindi tinutugon, pinapakinggan ni Jesus ang panalangin mo. Kasi hindi mo pinapanalangin sa pangalan niya. Sa langit kasi, nandito yung God the Father, nandito sa right side si Jesus. Kapag nanalangin tayo, hindi didiretso sa God the Father, kay Jesus muna. Tapos si Jesus ang magsasabi sa Diyos Ama. Nakuha, siya yung mediator eh. Kasi pagpunta ng langit, siya pa rin. So hindi ka pwedeng dumiretso. Halimbawa pupunta ka kay congressman, merong ano yan, merong secretary ba tawag doon? Meron doon, dadaan ka muna doon, hindi ka didire-diretso doon. Halimbawa punta ka ng doktor, di ba, sa clinic niya, meron ding medical secretary. Hindi ka dire-diretso sa doktor doon, pagalitan ka noon, di ba? Kasi ganun din sa Panginoon. Sabi niya, through Jesus ka makakapunta sa Diyos Ama. Anong relasyon mo kay Jesus? Ito yung every Sunday, nire-remind ko to, lalo na kung meron tayong first-timer. Baka wala ka pang relationship kay God, sana ngayon na, kasi salvation is today. Na sana ngayon, hingin mo kay God, gusto ko pong magkaroon ng relationship sa iyo. Gusto ko pong maging anak mo ako. Gusto ko pong maging tagapagmana ako ng langit. Gusto ko pong maging kaibigan mo ako na tayong lahat, dati kaaway tayo ng Diyos. So ito yung settle mo. Paano ka magkakaroon ng relationship kay God? Maniwala ka lang. Hindi mo kailangan malaman lahat. Yung sinabi ni Jesus, sinabi ng Diyos Ama, binigay kong anak ko para bayaran ang kasalanan mo. Naniniwala ka ba? Yun yun. Kasi pag naniwala ka, sabi niya, hindi ka na pupunta ng impyerno. Yun yun. Simple lang siya. And then sabi ni Jesus, ako yung daan. Ako yung katotohanan, ako yung buhay. Naniniwala ka ba doon? Pag naniwala ka, makakapunta ka sa Ama. Kasi sabi ni Jesus, kung hindi ka naniniwala doon, walang makakapunta sa bahay ng aking Ama maliban kay Jesus. Ito yon. So marami tayong pinakilala sa atin ng mga Diyosan. Sa India, millions yan. Kasi pati baka, pati bato, pati manok na ginagawa nilang mga Diyos yan, di ba? Pero hindi mo masisisi yung mga tao kasi tinuro sa kanila. Kasi false prophet nga, false teacher nga, false teaching nga. Hindi mo sila masisisi. Kaya sinasabi ni Jesus, ako yung katotohanan. Sa akin ka maniwala. Kaya lang, simple lang. Sa lahat ng mga Diyos na ito, sino yung nabuhay na muli? Jesus lang, walang iba eh. Kalungkatan mo yung Bible. Ang buong mundo, kahit na Buddhist ka dyan, kahit na anong religion mo dyan, the same Bible, may kanya-kanyang version lang siya. Pero ang kabuuang kwento, parehas lang siya. Iba-ibang pagtuturo lang. Pero parehas na Bible. So sa pagtuturo lang, sa interpretation lang. Kaya kapag magpapahayag ka, parang ginagawa ko, dapat ako mag-ingat. Kasi bakit? May warning ang Diyos. Doble ang kaparusahan ko kapag nagtuturo ako. Kasi bakit? Pwede kayong turuang mali. Kaya ang ginagawa natin, para hindi ako magkamali, abay basahin na lang natin. Sabi ng Bible, para magkamali ako. Salita ng Diyos yan sa Bible. Ito yon kasi merong siyang warning na sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, doble ang kaparusahan ninyo, mananagot kayo sa Diyos. Kaya again, para magturo ka, basically, you have to study
Theology. Ano yung theology? Study of the Bible. Hindi pwedeng ano lang, hindi pwedeng self-reading ka lang and then kumuha ka ng sariling interpretasyon, tinuro mo, doon pumapasok yung false prophet, false prophecy, false teaching, doon pumupunta. Kasi sarili mo lang yun eh. So sa Bible school, 4 na taon yung theology basic, pag-aaralan mo yan and then you can go masteral pa in divinity, puro pag-aaral ng Bible para hindi ka magkamali. Kaya kahit ako, tao din ako, magkakamali. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, tapos tinuro ko rito, pwede mo akong kumprontahin. Huwag mo naman ako suntukin, huwag mo akong ipahiya, di ba? Pastor, parang wala po sa Bible yung sinabi nyo. Yun ang kagandahan kasi pamilya tayo. Gusto natin doon sa tama lang tayo. So sabi niya 1 Corinthians 29:11, sabay-sabay natin basahin. Sa inyong kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagat sa inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyong kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Ito yung katotohanan. Ang question doon, naniniwala ka ba to? Madideclare mo ba to? Ito yung matatag na pananampalatayang kinanta natin kanina. Naniniwala ka na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Doon lang pinaka-basic yon. Tayo ay katiwala lamang. Kaya kapag namatay ka, kahit na binilin mo sa anak mo, oy, pag namatay ako, lagay nyo sa bulsa ko yung mga alahas ko, no? Hindi mo madadala yun. Maiiwala. Nakita nyo kung bakit merong cemetery, yung tinatapyas yung Lalo na ngayon, di ba, yung mga nicho lang nakapatong sa lupa, ang dali, di ba? Kaya mas maganda yung yung 6 feet under the ground. Kasi hukayin pa yun. Hukayin pa yun. Ito, tatapyasin lang yung lapida. Pag meron kang dinalang alahas doon, wala na. Kaya makikita mo doon sa mga, nakakita kayo bumibili ng mga, yung ngipin na ginto. Yung pustiso, siyempre, di ba? Hindi matutubo yung ngipin mo na ginto, di ba? Kapag nagpustiso ka, may ginto, di ba? Ninanakaw yun sa sementeryo. So tatandaan mo lang doon, ito sinasabi niya, ang Diyos ang may-ari ng lahat, ikaw ay tagapagtiwala lamang. So ang question doon, mabuti ka bang katiwala? Yung sinabi natin kanina, maraming kayamanan pinagkatiwala kay Dale, 300,000. Puro naman siyang nasa MOA, nasa kung saan, di ba? Walang masama doon. Kaya lang, merong kasamaan din sa mga lugar na ginagamit mo yung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, di ba? Meron kang kotse, saan mo ginagamit ang kotse? Meron kang maganda ka, saan mo ginagamit yung kagandahan mo? Gwapo ka, saan mo ginagamit yung kagwapuhan mo? Ito yon. Tandaan mo, pag-aari ng Diyos lahat yan. Pinagkatiwala niya sa iyo, so katiwala ka lang, saan mo gagamitin yan? Ito yung tinitignan ng Diyos. At believe me, sabi niya, kung kaya kang pagkatiwalaan sa maliit, unlimited yung pwedeng ipagkatiwala ng Diyos sa iyo. And then, pinag-aralan natin, binigyan ka ng sobra, ibigay mo sa nangangailangan. Parang ako nangangailangan, di ba? Bigay mo sa mga nangangailangan yung sobra. Ayaw ng Diyos yung hoarding, di ba? Gamitin mo lalo na para sa Panginoon. Nagpipreach ako ng Bible, di ba? Ibigay mo sa mga gumagawa sa Panginoon. Pero biro lang yan, baka mamaya, lahat ng pera niya ibigay sa akin. Hindi. Biro lang yan. So, ibig sabihin, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo yun, gamitin mo para sa kapurihan niya. Psalms 139:14, basahin natin. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong magawa ay tunay na kahanga-hanga. Ang goal nito ng psalmist, na ganito yung maging puso natin. Pinupuri natin ng Diyos kasi naniniwala tayo sa Kanya. Ginagalang natin siya kasi naniniwala tayo sa Kanya. Minamahal natin siya kasi naniniwala tayo sa Kanya. Sinusunod natin siya kasi mahal natin siya. Ito dapat ang pinaghuhugutan natin. Hindi yung takot ka lang kaya mo ginagawa yon o na-obliges ka lang. Kaya sabi sa Romans 8:17, yung first part, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos na kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. So kung wala ka man namana sa magulang mo dito sa mundo, abay, tagapagmana ka ng langit. Ayaw mo noon, anak ka ng Diyos eh.
Tagapagmana kang kasama mo si Kristo kasi pinili mo siya. Dalawa lang yun nga langit at impyerno lang at ikaw ang pipili. Ang daan, hindi ginawang komplikado, si Jesus lang. At ang susi, paniniwala lang. Ano yung paniniwala? Yung mataas na paniniwalang parang pananampalataya. Higit pa sa paniniwala. Na kaya mong ipagkatiwala ang salvation mo sa Diyos. Kaya mong ipagkatiwala yung kalusugan mo sa Diyos. Kasi alam mo, ang Diyos lang ang may kapangyarihan kung dalhin ka sa langit o sa impyerno. Remember, sabi niya, huwag kang matakot sa tao. Ang tao, kaya niyang patayin ang buhay mo. Tama? Pero mas matakot ka sa Diyos. Hindi lang niya kayang patayin ka, kaya kanyang itapon sa impyerno. Because, bakit? God is perfect Na God is love, pero dahil perfecto niya, hindi niya pwedeng konsintihin yung masama. Hindi mo pwedeng ipagsama yung langis sa tubig, di ba? Parang pelikula yun, langis sa tubig. O yung mga kabats ko, alam nila yon. So yung gano'n, di ba? Hindi mo ipagsama yon, talagang yun ang masama, ang impyerno at langit, hindi siya pwedeng sa isang lugar. So ikaw pa rin ang magdi-decide habang buhay ka. So pangalawa, yung una, inggit. Alam na natin yon. So tingnan mo sa katabi mo. O huwag kang mag-iinggit dyan. Isipin mo na lang, mas maganda ako sa kanya. O meron kang mas maganda, huwag mo siyang kainggitan. O yung iba hindi tumingin. Ulit, tingnan mo nga. So, yun, tandaan nyo, para matandaan lang, yung inggit, miserable yun. Pag-aralan yung huwag mainggit. Kasi napakaalam kong alam nyo yun yung feeling na yun, nainggit ka, hindi ka makatulog, naiinis ka, wala namang dahilan. Pangalawa, itong takot, di ba? O tingnan mo yung katabi mo. O huwag kang matakot diyan kasi mabait yan, anak ng Diyos yan. So yung takot, ito yung pangalawa lang. Last na itong takot, sabi niya, bakit ko nilagay itong Kapas Medical Center? Kanina nga ba nakita ko yung post ng kapatid ko, nakauwi na sa Tarlac. Kasi nung Friday, yung kapatid kong lalaki, younger sa akin, tumawag siya. Pag tumawag yung mga kapatid ko, kinakabahan ako. Kasi alam mo yung pag may kailangan sila, di ba? At tawagan ka. Parang tayo naman, di ba? Pag wala kang kailangan, wala lang. Di ka makinukumusta, di ba? It's a normal attitude ng tao. So pag tumawag yung kapatid ko, na birang tumawag, medyo kinakabahan, ano kaya to? Pero tumawag siya, sabi niya, sabi na, konting kumusta, pero kinakabahan ako, wag sanang pera, wala akong pera. Sabi ng kapatid ko, Kuya, natakot ako. Sabi ko, bakit? Galing ako ng doktor, sabi niya. O, bakit ka pumunta ng doktor? Kasi na-stroke na to, second stroke na niya. Sabi niya, may nararamdaman di maganda. Di mabuti naman ka kung ganun, sabi ng doktor. Balik daw after 1 week. Binigyan ako ng gamot. And then, pero sabi niya, natatakot ako. Siyempre, di ba nararamdaman mo yung katawan mo more than the doctor. At kung naniniwala ka sa Diyos, God will guide you kung ano yung gagawin mo. Tapos sabi niya, bakit ba nung nararamdaman mo? Sabi niya, itong kanan kong braso, sabi niya. Ako naman, siyempre, parang tayo, di ba, parang alam ba natin ng lahat? Baka frozen shoulder lang, nakaganon ako, di ba, ganon? Nakaganon lang, hindi pain reliever dapat yan, dapat pain relaxant. Ganon pa ako. Alam mo yung attitude na, parang you know everything ba? Ganon ako kayabang sa kapatid ko. Pero sabi niya, hindi kuya, wala siyang nararamdaman Doon ako kinabahan. Sabi ko, baka stroke, baka mild stroke ka kung ganon. Sabi ko, balik ka sa doktor. Alam mo, kabutihan siyempre pagkatapos nun, as a pastor, anong gagawin ko? Luhod talaga ako sa Diyos. Ang layo ko sa Kapas yun, sa Tarlac yun. Ang layo ko na magawa ko sa kapatid ko, kundi panalangin nila sa Diyos. Alam mo, kumilos ang Diyos sa mga kapatid ko at saka brother-in-law ko. Pinuntahan nila kinaumagahan, very early in the morning. Hindi ko sila sinabihan gawa ng Diyos na pumunta sila, naalala lang nila, and then pagdating sa bahay, umabot na dito yung paa. Wala na rin pakiramdam. Nadala na sa ospital, at least na-save yung kapatid ko. At saka, pero pagpunta ko ng Monday, paralyzed yung kalahati.
Kaya nung Sunday, kahit na nagpipreach ako, anong gagawin ko? Hindi man ako doktor. So sabi ko, God, mag-preach muna po ako. Tapos sabi ng youngest sister ko, yung bunso namin, sabi niya, hindi ko, pang magpadala ka ng pera, hindi ko tatanggapin. Kala mo ba may pera? Sabi niya, umuwi ka. Di ba kagagaling ko lang sa sakit, may hilo-hilo pa ako. Sabi ko, hindi ko kayang mag-commute. Hindi ko sinasabi sa kanya, pero sa lublob ko. Sabi niya, ganito na lang, mag-point-to-point bus ka from Trinoma, susunduin ka namin sa SM Clark. Ang bilis po doon, 1 oras kalahati lang. Saka safe siya, hindi siya pumipick up. So ako naman, sunod, nakauwi ako. Then pagdating ko doon, hindi nagsasalita yung kapatid ko, pero umiiyak na nung makita niya ako. And then ako na, patay mali siya, parang ganoon, in-encourage ko to overcome yung fear. At bago ako umalis ng hospital nung Monday, nasasabi niya niyang, I love you. Pero bulol pa rin. Sabi ko, urong ng urong ang dila mo pag di ka nagsalita. Alam mo yung, ano yon? Kahit naririnig ko, sasabihin kong ano yon para lang ilakas niya yung boses niya. Kinabukasan po, Tuesday, bago ako bumalik ng Manila, nakaupo na, of course paralyzed pa rin, nakaupo na, pero positive yung thinking, gusto niyang gumaling. Sabi niya sa anak niya, sacrifice lang, gusto kong gumaling. At gusto ko doon ako magpagaling, hindi sa bahay ko, kundi sa baryo namin sa Patling. At hallelujah, nakita ko uli yung katapatan ng Diyos sa buhay. Kung mananalangin lang talaga tayo. Inaantay. At magmula doon, quiet na ako. Kahapon, nagpipray lang ako, sana makauwi na, sana mabayaran yung bill, parang ganyan. Kaninang umaga nakita ko, hindi ako nagbukas kahapon to avoid yung pressure ng cellphone. Nakita ko ng umaga, nasa wheelchair na. Yung bahay, kapatid ni Ann yun. Yung bunsong kapatid ni Ann, may magandang bahay doon. Walang tao. At doon siya nilagay. Yung picture niya nandun sa balkonahe. So makita mo yung kabutihan ng Diyos. Available na bahay, magandang bahay. Tapos ang government natin nagpahiram ng hospital bed, nagpahiram ng wheelchair. Alam mo yung mga ganon? Na alam ko ito yun eh. Alam ko. Ang pinaalala ng Diyos sa akin nung Lunes, sabi niya, yun ang reading natin, kung nagbabasa kayo, nandun yung reading for that day. Nakita ni Peter, yung mahirap sa gate ng temple, para mamalimos, di ba? Tapos sabi ni Peter, silver or gold, I do not have. Wala akong pera, may bibigay sa iyo. Pero meron akong mas importanteng may bibigay sa iyo. Si Jesus. And there mismo gumaling yung may sakit na yon. So, Panginoon, salamat po. So, salamat sa kabutihan niya. So, si Pilato nga, may takot kay Jesus. Kaya sabi nga niya takot din siya sa mga Hudyo, takot din siya kay Caesar. Nasa gitna siya. Kasi remember natin yung mga Hudyo, galit sila kay Jesus. Si Caesar naman, yung pinakapuno ni Pilato, nandito si gitna si Pilato. Pero si Jesus takot, si Pilato takot din siya kay Jesus. Bakit? Kasi nakikita niya, nababalitaan niya yung lahat ng ginagawa ni Jesus. So sige, sabi niya, kayo na lang ang pumatay sa kanya, di ba? Kasi ayaw niyang magalit sa kanya yung taas, magalit yung mga Hudyo, so sabi, kayo na lang bahala dyan. And then sabi niya sa John 19:8, di ba? Nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. So nandun talaga yung takot niya. Parang sa atin na yung takot niya. At sana kayong umaga, mangusap ang Diyos kung ano man kinatatakutan mo, makakita ka ng dynamics o principle na nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa buhay mo. First day, sabi niya, tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw nang may sabi, tugon ni Jesus. Ang question niya, answerable by yes or no, di ba? Pero napansin niyo, hindi siya sumagot ng yes or no. Ang tagon niya, ikaw ang may sabi, tugon ni Jesus. Pwede naman, ang tanong kasi, pwede sagutin ng oo, hindi. Kasi hindi siya pwede sumagot ng oo. Kung ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo, magagalit sa kanya emperador, di ba? Magagalit ang mga Romano. Kasi yung mga Romano, against sila sa kanila. Kung sabihin naman niya ng hindi,
Paano yung mga taong naniniwala sa kanya? Ang sabi ng Bible, these are 250,000 ang naniniwala sa kanya, mga 250,000 people. So kawawa naman sila na sinabi niya, ako yung hari, tapos i-deny niya later on. Parang ganon. So hindi na lang siya sumagot. Ang sagot niya, ikaw na ang may sabi, tugon ni Jesus. Kasi hindi niya pwedeng sumagot ng oo at hindi, kasi nga both parties. So sana makuha natin yon. Pero ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Alam na natin to, di ba? Hindi niya interest mag-ari ng Israel o Jerusalem o ng mundo. Hindi ito alam ng mga tao. Kaya di ba nung Hosanna, Hosanna in the highest, kasi sinasalubong sila, akala nila, ito na yung tagapaglagtas natin sa mga Romano, sa mga kalupitan ng mga Romano. Pero hindi eh. Inisip nila, si Jesus magiging political king. Hindi political king. Ang sinasabi ni Jesus, maghahari siya ng 1,000 years dito sa lupa, pero ang tunay na kahari niya ay sa langit. So hindi nila naintindihan na hindi dito sa lupa ang sinasabi niyang paghaharian. Lahat ng nasa katotohanan ay nakikinig o nakakarinig ng aking tinig, sinabi niya. Kasi bakit nakakarinig? Remember from the beginning, kapag hindi ka naniwala kay Jesus, o hindi ka naniwala sa Diyos, meron siyang kalakip na curse o sumpa. Ano yung sumpang yon? Paulit-ulit sinasabi ng Bible yon. Meron kang tenga pero hindi ka nakakarinig. Meron kang mata pero hindi mo nakikita yung katotohanan. Meron kang kaisipan, hindi mo nauunawaan. Kasi wisdom, yung kaisipan, galing lang sa langit yon. So kahit anong sabihin sa'yo, wala ka sa katotohanan, hindi mo maintindihan, hindi mo makikita, hindi mo marinig yung katotohanan. So first step, God, gusto po kitang makilala. Wala ka pang alam, wala kang kapaniwalaan. Yun, buksan mo ang isipan mo, buksan mo yung puso mo, bigyan mo ng pagkakataon si Jesus para ipakilala niya yung sarili niya sa'yo. Ito yung first step. Pero alam na natin kapag sinare ko yung gospel, may naririnig ka, di ba? May bumubulong sa'yo. Ano bumubulong sa'yo? Alam ko na yan. Tama? Alam ko na yan. So magko-close ka na, kaibigan. Pero bakit hindi mo intindihin sinasabi ni Jesus? Remember sabi ni Jesus, tatanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. May sasabihin ako sa inyo, hindi naman kayo naniniwala. Ba't pa ako kikibo? Ang the same. Hanggang ngayon, the same. Ang mga tao, the same. Kahapon, after ng hapon, meron akong dedication na bata sa Pilar Village. The same. Ang daming tao doon. Of course, naintindihan ko, yung mga taong pumunta ron, of course, merong party, di ba? Tapos merong photo booth. Talagang haba ang pila sa photo booth. Pero nandun ako, isi-share ko si Jesus, di ba? Ganun makikita mo na, alam ko na yan, narinig ko na yan. Pero gusto kong tanungin, nagdesisyon ka na ba? Kasi kung hindi, narinig mo na nga, anong kwenta nun? Parang nakakita ka ng Chicken Joy. Nakita mo lang, pero hindi mo kinain. O pag tinanong ka, anong lasa ng Chicken Joy? Hindi, alam ko Chicken Joy yun Alam mo nga. Pero tinikman mo ba? Kinain mo ba? So the same with Jesus. So the same, nandito tayo. Nandito ka, alam ng Diyos ang reason bakit ka nandito. At sana makinig ka sa Kanya. Huwag kang mabilang doon sa mga taong sinasabi ko naman sa iyo pero hindi ka naniniwala Kung tanungin man kita, hindi ka sumasagot. Tingnan mo katabi mo, tulog na naman. Ay, hindi. Hindi naman daw. So sabi niya, ito lang. Ito yung first step. Pag wala kang relationship kay God, hindi mo maintindihan, sinasabi ko, at saka hindi mo magugustuhan. Pero kapag meron kang relationship kay God, di ba you want more? You want more. Ay gusto ko, pag excited ako, ano kaya yung pag-aaralan na mamaya? Mararagdagan na naman yung kaalaman ko. Ito yun Excited ka, ayaw mong umabsent, hindi dahil sa ma-absent ka sa record, kundi alam mo, meron kang maririnig mula sa Diyos, may gagawin siya sa iyo. So excited ka, Sabado pa lang, di ba? Sabado pa lang. Natandaan niyo yung aser ako, bagong aser ako sa church. Nakwento ko na to Excited ako pag Monday, lalabang ko na yung barong yung suit namin sa GCF. Paplansahin ko na yung Monday pa lang yon. Tapos, Saturday, nakatulog ako ng hapon. Napahaba yung tulog ko.
So di ba pag napagtulog mo, kala mo isang gabi na yung lumipas? And then pagising ko ng Sabado, kasi sa Biyernes nga, nakatulog ako ng hapon, akala ko linggo na. Hala, dali-dali akong nagbihis. Taga Morong pa ako. Ang dalawang biyahe ko, Morong Rizal, papunta ng Ortigas Center. Dali-dali ko, parhabutin ko yung bus na yon eksakto, bago mag-worship sa amin. Nandun na yung bus na yun, 30 minutes bago magsimula yung 7 o'clock na umagang service. Pagdating ko doon, galit pa ako, bakit sarado pa yung ilaw? Sabi ko sa guard. Bis ako sa CR, bakit ang dumi na CR? Alam mo yung ganon? And then just to find out, Sabado lang pala. Sabi, Kuya Ed, di pa ako pastoron. Sabi, Kuya Ed, Sabado pa lang po. Nagbis-bis pa ako. Umakyat ako sa taas. Bakit nakasara pa yung aircon? Para ganon. Kasi excited ka. Excited ka na pumunta ka sa tahanan ng Diyos. Kaya sabi niya, ang kaharian ko ay ang mga taong nagpapasokop sa aking pamamahala. Number 4, sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan kay Jesus. So paratang kay Jesus, di ba, rebelde, hindi naman totoo. Kasi siya nga yung mahinahon eh. Yung hindi magbayad ng buwis, hindi naman totoo. Hanggang ngayon, tinuturuan tayo magbayad ng buwis. Yung paghahari, hindi naman. Ang sinasabi ng paghahari, hindi political king. Hindi hari dito sa mundo, kundi hari dun sa langit. And then, ang hatol nila, of course, sabi ni Pilato, not guilty. Wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito. Pero ganun pa rin, sabi niya, hindi sila interesado kasi sa katarungan. Diba? Gusto ng demonyo patayin si Jesus. Mamamatay naman talaga si Jesus, pero dapat mamatay siya, maganap yung purpose niya. Anong purpose na kamatayan niya? Para bayaran yung kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran. At walang kaso siya, wala silang madidimanda kay Jesus kasi wala naman talagang ebidensya at wala ring mga saksi. Kumuha sila ng mga false witnesses. Kaya lang kapag nagkaroon ng hearing, iba-iba may sinasabi kasi hindi totoo. Kasi dilituin ka ng abogado, di ba? Dilito yung totoo, hindi consistent yung patutuo mo. Kaya wala rin mangyari kasi nga illegal yung. Kaya lang, mamamatay pa rin si Jesus para bayaran yung kasalanan mo at kasalanan ko. Ito yung purpose niya. Ang natitiran sa kanilang pananakot. Pananakot ang ginagawa nila kasi nga against sila kay Jesus. And then 5, huling verse natin. Ngunit iginit nila sa kanyang pagtuturo ay inudyo kanyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Magsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Pinipilit pa rin nila na makukusan si Jesus para patayin ng mga Romano. Hindi nila intindihan, kailangan niyang mamatay talaga para lang sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi na si Jesus ang lilitisin eh. Ito yung tatandaan natin. Tayo na. So ngayong araw na to, ito yung tatandaan mo. Tapos na yung kwento ni Jesus sa paglilitis niya. Pero tayo hindi pa. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos. So bago mangyari yon, siguraduhin mo na nasa puso mo na si Jesus, naniwala ka sa Kanya, kahit hindi mo naintindihan lahat, isinuko mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi siya lamang ang Diyos na nabuhay na muli. Bali-baliktarin mo man lahat ng Bible na ginagamit sa buong mundo, isa lang ang mensahe nun. At alam natin, dumating si Jesus para hanapin yung mga nawawala at ito'y ililigtas niya. Pero gagamitin pa rin niya tayo. So sa inyo, may mga dito si Brother Rene, in-invite ni JR. Si JR, yung anak niya, yung magaling pumalakpak, asan na? Ayan yan. So yung mga ganun, yung ginagawa niyo pong yan, ano yan, pwedeng biyaya ng Diyos, pwedeng maligtas yung tatay niya. At marami dito, may mga pamilya dito na nagsimula sa bata, nandito yung bata, then later on, nandito na yung magulang. So, magpapagamit ka sa Diyos sa pamamaraan na mailapit mo yung tao sa Diyos. So sa inyong mga nag-invite pumunta na simbahan, napaka magandang ministry po nun. Para yung mga sila Israel, sino yung una dito? Si Ibon lang. O nandito na si Israel, ito yung mga anak niya, nandito yung nanay niya. Ito yung ganun eh. Ito yung gusto ng Diyos. Nakakita ka ng kaligtasan, ipamalita mo. Hindi ka marunong mag-share ng gospel, pwede mong imbitin sa simbahan. Pero babantayan mo kasi pag natulog lang yan, walang narinig yan. So pagtitsagan mo talaga, alagaan mo.
O pag siyempre nahihiya siya, kuha mo ng pagkain, yung mga ganon. So hindi kung ano ang gagawin natin kay Jesus, ito yung titingnan mo. Kung ano ang gagawin ni Jesus sa atin sa oras ng ating pagkikita. Be ready. Hindi mo alam yon. Kahit bata ka pa, be ready. Hindi mo alam kung saan yon. At sabi nga ni Jesus, salvation is today. Ngayon mismo sa puso mo, magdesisyon ka. God, gusto ko pong maging anak mo. Turuan mo po akong magsisi. Turuan mo po akong talikuran ko po yung kasalanan ko. Turuan mo po akong sumunod po sa iyo. Ito yon. At pag nakikita ng Diyos, yung kahit konting pananampalatayang yon, bibiyaan ka niya. Ang unang-unang biyaya niya sa iyo, tatatakan ka niya bilang anak niya. Anong tatak mo? The Holy Spirit titira dito sa puso mo. Ang sabi ng Bible, ito yung magiging katulong mo para mangyari at magawa mo yung kagustuhan ng Diyos. Alam ni Pilato na walang kasalanan si Jesus, pero nasa gitna siya, di ba? Parang hotspot, parang sa internet, nasasagap niya lahat. Delikado siya, pero alam niya. Ako nalungkot lang ako, hindi siya umabot doon sa manampalataya sa kay Jesus eh. Meron na siyang takot kay Jesus. Alam niya yung mga ginagawang miracle ni Jesus, yung pagpapagaling, yung mga ganon. Pero hindi pa rin siya nanampalataya kay Jesus. Para pag tinanong mo, ligtas ba si Pilato? No! Alam niya yung ginawa ni Jesus, kilala ni Jesus, narinig niya, pero hindi siya nanampalataya kay Jesus. Kaya hindi siya pwedeng pumunta ng langit. So paano ito matatakasan ni Pilato? Nasa gitna siya kay Caesar, and then nandito yung mga Hudyo, lahat. Paano niya matatakasan to? Sabi niya sa biyaya ni Jesus, malalaman natin ang katotohanan. Sa halip na galit, maging pag-asa ito. Sa halip na inggit, maging pagmamahal sa kapwa natin ito. At sa halip na takot, maging kapayapaan at kagalakan. Ang sinasabi, magbalik loob kay God, ito yung mangyayari, gagawin niya dapat na mangyari. So paano makakatakas si Pilato dito sa sitwasyon niya? Balik ka next Sunday. Susundan natin to. So tayo tumayo para sa panalangin. Ama, salamat po. Salamat po sa salita mo na natutunan po namin ngayong umaga. At ito nga po, O Diyos, kung hindi mo ididikit sa puso't isipan po namin, in 48 hours po, makakalimutan na po namin. Kaya iniling po namin ang biyaya mo na idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para hindi maagaw ng kaaway.